Magandang araw sa iyo, Kuya Eric. Ako nga pala si Anton. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay ang kwentong naranasan ko noong ako ay nasa 20 anyos na taong gulang pa lamang. Hindi rin sa pagmamayabang. Pero may angkin akong kagapuhan na siyang nakakaakit sa aking mga kababayan na babae. Ang pagiging babaero ko ay ginawa ko ng pampalipas oras. Ngunit sa hindi inaasahan ay naranasan ko ang kalunos-lunos at hindi makakalimutang karanasan na habang buhay ko nang dadalhin sa buhay ko. Ito ang naging karanasan ko kay Amanda, ang magandang tindera sa bayan namin. Anton, anong ginawa kong kasalanan? Bakit mo ako iiwan ngayon? Binigay ko naman ng lahat, maging ang puri ko na hiningi mo. Binigay ko sa'yo. Umiiyak na sabi ni Mia. Itinapon ko sa gilid niya ang sigarilyo. Saka natatawa siyang tinignan. Mia, hindi ko sapilitan na hiningi sa'yo ang puri mo. Binigay mo yun sa akin na magaan ang loob. Ngayon nagsasawa na ako sa'yo. Hindi na ikaw ang nais kong maging kasintahan. Lalo na't wasak ka na. Nahalata ko sa kanyang ekspresyon ng sakit, ngunit binaliwala ko na lamang ito. Wala akong sineryosong babae pagkatapos akong iwan ng nanay ko para lamang sa ibang lalaki. Naitatak ko na sa isipan ko na lahat ng ginagawa nila ay puro pagpapanggap at walang babae ang matino. Anton, pakiusap. Umalis ka na sa harapan ko. Kinakawawa mo lamang ang sarili mo. Sabi ko. Nakatitig kami sa isa't isa. Hindi ko maintindihan, ngunit bakit sa tuwing napapatingin ako sa kanyang mata ay nakatiwarik ako rito. Binaliwala ko na lamang ito. Dahil siguro ganoon lamang ang refleksyon ng tao kapag tinignan ng sarili sa mata. Ang sakit na ekspresyon ni Mia ay unti-unting napalitan ng galit. Ganyan na lang ba ang magiging trato mo sa aming mga babae? Minahal kita kahit iba ang ating lahi. Ngunit sinaktan mo ko. Magbabayad ka sa ginawa mo. Natatawa akong napailing dahil sa sinabi niya. Magkano ba ang utang ko sa'yo? Para mapag-ipunan ko na. Lalong sumama ang tingin nito sa akin. Umalis ka na sa harapan ko, Mia. Salamat sa pagbibigay ng puri mo sa akin. Ngumisi ako. Nangunot ang aking noo nang magpalit ang kulay ng kanyang mata. Naging kulay pula ito ng ilang segundo, ngunit bumalik lang din naman sa kulay nitong itim. Hindi na nagsalita pa si Mia at tinalikuran na lamang ako. Pag-alis niya ay napailing na lamang ako sa kanagtungo sa kubo kung saan naroon si Fred, ang matalik kong kaibigan. Kumusta ang pag-uusap niyo ni Mia? Nakipaghiwalay na ako. Nangunot ang aking noo nang magbuga ito ng Sprite na iniinom niya. Seryoso ka dyan, Anton? Hindi makapaniwalang tanong ni Fred. Oo, panibagong babae naman. Anton, maganda, sexy, maputi, mayaman, at mabait. Naroon na kay Mia ang lahat. Pero hiniwalayan mo pa rin? Pre, kailangan mo na atang magpagamot sa ulo. Natatawa akong umiling. Kahit anong magandang katangian ng mga babaeng yan, iiwan pa rin nila ako sa dulo. Mga magpapanggap at sa una lamang magaling. Napabuntong hininga siya. Pre, hindi lahat katulad ng nanay mo. Nakikita ko naman kay Mia na mahal ka niya. Bakit mo pa siya pinakawalan? Ang tanga mo. May bahid ng inis na sabi ni Fred. Naggibit balikat ako. Wala eh. Hindi lamang siya sapat para sa akin. Depensa ko. Nasanay na rin naman ako sa sermon ng kaibigan ko. Hindi na rin ako nanghihinayang sa kung gaano pa kaganda o kabait ang babae. Dahil para sa akin, pareho lamang sila ng nanay ko. Sa una lamang mabait, ngunit
Sa huli, lilinlangin lang naman pala ako. Lumipas ang mga araw ay nabalitaan ko na lamang na lumipat ng bayan si Mia. Wala naman akong pakialam sa kanya dahil hiwalay na kami. Si Fred naman ay todo sermon pa rin sa akin dahil sa nanghihinayang sa relasyon namin ni Mia. Kung pwede nga lang isaksak ko si Mia sa baga ni Fred, ginawa ko na. Habang naninigarilyo ako sa balkonahe, ay nakita ko si Fred na naglalakad palapit sa akin. Anong balita? Nakangisi kong sambit. Hindi na kami nag-aaral dahil pareho na kaming ulila sa magulang. Nakatira na lamang ako sa iniwan na bahay ni tatay at umaasa sa pinapadalang pera ng walang kwenta kong nanay. May dalawang balita ako sa iyo, pare. Yung isa ay masama, yung isa ay mabuti. Mamili ka. Tinapon ko ang sigarilyo bago sumagot. Yung masamang balita, anong meron? Kagabi may kumatok sa bahay ko. Pagbukas ko may babaeng nagbigay sa akin ng sulat na ito. At sabi niya ay ibigay ko daw sa'yo. Hindi ko nakita ang muka pero nakita ko ang mata niya. Pulang-pula. Inabot niya sa akin ang sulat. Imahinasyon mo lang yun. Walang mata na kulay pula, maliban sa mga aswang. Biro ko. Binuksan ko ang sulat sa kabinasa ito. Naramdaman ko rin si Fred na nakibasa rin. Mag-iingat ka. Baka hindi mo mamalayan. Ginagantihan na pala kita. Nagkatinginan kami ni Fred. Ginagantihan? Nagtatakang tanong niya. Nagkibit-balikat ako sa kapinunit ang sulat. Mga panakot lang to ng mga babaeng hiniwalayan ko. Mga desperada na hindi makagit over sa kagapuhan ko. Itinapon ko sa malapit na basurahan ng papel. Pero dapat seryosohin mo yung ganyan lalo na maaaring mapahamak ang buhay mo. Natatawang tinignan ko si Fred. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Sabihin mo na lang yung magandang balita. Tama. Nakangisi itong tumingin sa akin. May bagong bukas na tindahan malapit sa amin. At ang tindera, sobrang puti, sobrang sexy, sobrang ganda. Hindi nga. Totoo? Nakangisi kong tanong. Oo, ang daming bumibili sa tindahan na yun. Bumili nga rin ako. Ang pangalan niya ay Amanda. Samahan mo nga ako sa Amanda na yan. Gusto kong makita ang magandang tindera na yan. Oo naman, tara na. Nauna na itong maglakad, kaya naman sumunod na ako sa kanya. Kahit todo sermon si Fred sa akin ay ako pa rin ang una niyang kinukonsulta kapag may bagandang babae sa lugar namin. Pasalamat na rin ako sa gwapo kong mukha dahil isang kindat ay nahuhulog na sa akin ng mga babaeng nais ko. Pagdating namin sa tindahan na sinasabi ni Fred, ay maraming ang lalaki ang namimili. Sige na pre, tignan mo kung pasok ba sa standards mo. Nakangising tanong ni Fred. Mahina pa niya akong tinulak. Inayos ko muna ang sarili ko sa kanaglakad patungo sa tindahan. Nakisiksikan ako sa mga mamimili at pakiramdam ko'y may nagsiawitang anghel nang makita ko ang nakangiti niyang itsura. Maganda, maputi at talagang nakakaakit. Hi Pogi, nakangiting sabi ni Amanda. Dinilaan ko ang ibaba kong labi. Magaling, mukhang papatol agad ito sa akin. Anong bibilhin mo? Ikaw pwede? Nakangisi kong sambit. Napataas ang dalawa kong kilay nang hawakan niya ang aking kamay. Pwede naman basta ikaw. Tumitig ako sa mata ng babae. Nakatiwarik ang refleksyon ko rito katulad kay Mia. Anong pangalan mo? Tanong niya. Tumikhim ako sa kangumiti. Anton ang pangalan ko. Amanda, hindi ba? Umukit ang maliit na ngisi sa labi niya.
Naramdaman ko rin ang pagpisil niya sa aking palad. Oo, sa totoo lang ngayon lang ako nakakita ng ganyang itsura mo. Hindi na namin alintana ang ibang lalaki na nakikiusyoso sa amin. Kung gusto mo, labas tayo mamayang gabi. Nakangisi kong sabi. Pwede. Saan ba? Mabilis niyang sabi. Easy to get. Maganda rin pala kapag hindi na nagpapatumpik-tumpik pa ang isang babae. Sa parke, 8:00 ng gabi. Nakangisi kong sambit. Sige, magkita tayo mamaya, Anton. Kininditan niya ako bago bumitaw sa aking kamay. Paatras akong lumayo sa kanya. Hanggang sa matabunan na siya ng mga lalaking nais mamili o masilayan siya. Agad akong nilapitan ni Fred nang makalapit ako sa kanya. Kumusta? Mahina akong tumawa. Malanding tindera. Madali ko lang nakuha. Nakangisi kong sabi. Bilib na talaga ako sa'yo, pre. Nilapitan ko yan kanina at sinubukang landiin ngunit hindi niya ako pinansin. Totoo? Ibig sabihin ako lamang ang nilandi niya. Mukhang magugustuhan ko ang larong ito ah. Oo, pre. Swerte ko naman. Nilingon kong muli ang tindahan. Nasilip ko si Amanda at nakasimangot na ito. Hindi tulad kanina na nakangiti sa akin. Ibinulsa ko ang aking dalawang kamay. Saka pinakatitigan siya. Mali ang lalaking nagustuhan mo, Amanda. Kinagabihan, saktong 8:00 nang makarating ako sa parke. Kabilugan ng buwan ngayon. Kaya naman maliwanag ang paligid. Napansin ko agad ang isang babae na nakatayo sa hindi kalayuan. Agad akong naglakad palapit dito. Ang tagal mo namang dumating, Pogi. Sabi ni Amanda na nagpatigil sa akin sa paglalakad. Halos umawang ang aking labi nang makita ang suot niyang damit. Kulang na lamang ay maghubad siya dahil tila ang kanyang mga pribadong parte ng katawan lamang ang natatakpan ng tela. Amanda? Nagustuhan mo ba? Nakangisi nitong sambit. Mabilis siyang nakalapit sa akin saka ipinulupot ang kanyang kamay sa aking batok. Magkadikit na rin ang aming mga katawan. Lihim akong ngumisi. Magaling at mabilis si Amanda. Siya na talaga ang gumagawa ng paraan upang malandi ako. Ipinulupot ko ang aking kamay sa kanyang bewang. Napakaganda mo, Amanda. Lalo mong pinaliwanag ang bilog na buwan. Nakangisi kong sambit. Napansin ko ulit ang aking refleksyon sa kanyang mga mata. Napakawirdong makita na nakatiwarik ako rito ngunit hinayaan ko na lamang yon. Mabuti naman at nagustuhan mo. Pinaghandaan ko ito para lamang sa'yo. Ngumisi siya. Nanlaki ang aking mga mata nang pumula ang kanyang mata ng ilang segundo. Ngunit bumalik naman agad sa dating kulay. Naalala ko ang mata ni Mia. May problema ba, Pogi? Sabi niya. Napalunok ako nang maramdaman ng kanyang kamay na hinahaplos ang aking batok. May kiliti ako rito kaya naman pakiramdam ko'y nagising ang alaga ko. Amanda, hindi ba't masyadong publiko kung dito mo na naising gawin ng bagay na inaasam natin? Nakangiti kong sambit habang hinahaplos ang kanyang bewang. Tara sa tindahan ko, Anton. Tiyak na hindi mo makakalimutan ng gabing ito. Lumayo siya sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay saka nagsimulang maglakad. Habang tinititigan ko ang kanyang likod ay nangunot ang aking noo nang makita ang isang tato. Katulad ito ng tato ni Mia. Tinignan ko si Amanda. Seryoso ang mukha nitong naglalakad ngunit nangilabot ako nang tumingin siya sa akin na may ngiti sa labi. Ngunit pula naman ang kanyang dalawang mata.
Nung gabing yon ay nagkaroon kami ng matinding pagnanasa sa isa't isa. Hinayaan kong si Amanda gumalaw dahil tila nadadala ako sa paraan ng paglalandi niya sa akin. Pati kung paano siya magsalita at kung paano niya gawin ang mga bagay na yon ay lalong nagpalambot sa akin. Ngunit nang matapos kami ay malinaw kong narinig ang sinabi niya. Tama yan. Mahulog ka sa sarili mong patibong. Kinaumagahan ay nagising akong wala na si Amanda sa aking tabi. Hubad pa ang aking katawan, kaya agad kong hinanap ang aking damit. Nang mahanap ko ito ay agad akong nagbihis. Sakto ring pagpasok ni Amanda sa loob ng silid. Kumusta? Nakangising sabi niya. Naupo ako sa kama. Naupo siya sa tabi ko saka inabutan ako ng mainit na kape. Nakangisi kong kinuha ang kape saka sumipsip dito bago magsalita. Ang galing mo. Komento ko. Hinawakan niya ang aking hita saka tumingin sa akin. Namumungay ang kanyang mata at sa hindi malamang dahilan ay tila kamukha niya sa mata si Mia. Iniling ko ang aking ulo. Kahit kagabi ay naaalala ko ang babaeng yon. Mabuti naman at nagustuhan mo. Ikaw lang ang... Hinawakan niya ang aking dibdib saka pinadaos-dos ang kanyang daliri pababa sa aking tiyan. Tanging lalaki na nakahawak sa akin ng ganito. Napakaswerte mo. Sabi niya. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Kung tutuusin ay maari ko na siyang iwan dito ngunit mas nagugustuhan ko ang paraan ng paglalandi niya sa akin. Masaya ako na ako pa lang ang lalaking... Bumaba ang tingin ko sa kanyang dibdib sa kadinilaan ng ibaba kong labi. Nakahawak at nakatikim sa katawan mo, Amanda. Bumalik ang tingin ko sa kanyang mga mata. Tila napansin ko ang pagsama ng tingin niya sa akin ngunit hindi ko na lamang yun pinansin. Nasa labas ang kaibigan mo. Hinihintay ka. Si Fred ba? Hayaan mo na lamang siya. Mas gusto kong kasama ka. Mahina siyang tumawa. Ako rin naman ngunit magkita na lamang tayo mamaya. May pag-uusapan daw kayong importante ayon sa kanya. Bibisitahin kita rito mamaya, Amanda. Inubos ko na lamang ng kape. Sabay kaming tumayo at naglakad palabas ng silid. Humawak pa siya sa braso ko at nilapit ang sarili sa akin. Mahina akong natawa. Ganito ba talaga ang mga babae? Masyado silang halata na gusto ang isang lalaki kaya sila nasasaktan. Paglabas namin ng bahay ay nakita ko si Fred na naninigarilyo sa harap ng tindahan ni Amanda. Inabot ko sa kanya ang kape. Magkita tayo mamaya, Amanda. Oo naman, Pogi. Basta ikaw. Hinindatan pa niya ako. Natatawang nilapitan ko si Fred na tumayo upang salubungin ako. Kumusta lakad kagabi? Nakangising tanong ni Fred. Hinila ko palayo sa tindahan ni Amanda si Fred sa kamalakas na tumawa. Isang salita para ilarawan siya. Malandi. Literal na siya ang nagbibigay ng motibo sa aming dalawa. Natatawa kong pagkikwento. Nagsimula kaming maglakad. Sa ekspresyon mo pa lang parang nakikita ko na ang nangyari sa inyong dalawa. Nakangisi nitong sambit. May balita rin pala ako sa'yo. Oo nga pala. Ano yung importanteng balita na ibabahagi mo sa akin ngayon? Istorbo ka sa landian namin ng babae ko. Kinuha ni Fred ang panibagong sulat sa kanyang bulsa. Kagabi, nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw. May kumatok na babae at inabot sa akin ang sulat na to. Sa'yo ulit pinaaabot. Binigay niya sa akin ang sulat. Binuksan ko naman ito at saka binasa. Maling desisyon na pinasok mo ang laro na pinagpaplanuhan. Basa ko rito. Mabilis ko itong pinunit saka tinapon sa basurahan.
Fred, sa susunod wag mo nang pagbubuksan ng pinto ang sinuman, lalo na't hating gabi. Kinakabahan ako, Anton. Hindi mo na dapat yan pinapakialaman. Parang nasa paligid mo lang ang nagsusulat niyan. Napahilot ako sa aking sentido sa kang umiwi. Wag mo nang pansinin. Sa dami ng babaeng may galit sa akin, ano na lang ang pakialam ko sa kanila. Huminto kami sa harap ng bahay ko. Natahimik bigla si Fred. Hinawakan ko siya sa dalawang balikat. Fred, prank lang yun. Hindi ko nga sineseryoso tapos ikaw sineseryoso mo. Naaalala ko kasi ang sabi sa akin ng lolo ko. Ano bang sabi niya sa'yo? Ang taong kumakatok sa pinto tuwing hating gabi, lalo na't 3:00 ng madaling araw, ay maaaring kulto. Ano? Aswang. Natahimik kaming pareho ng ilang segundo bago ako magpakawala ng halakhak. Aswang? Sa ganitong panahon? Luma na yung panakot ng matatanda sa atin, Fred. Ano ka ba? Natatawa kong sabi. Hindi natin masasabi. Paano kung aswang ang babaeng yun? Eh di kung sa tingin mo aswang siya, wag mo nang pagbuksan. Ganun lang yun. Tinapik ko ang braso ni Fred. Papasok na ako sa loob. Maliligo pa ako at maghahanda dahil pupuntahan ko si Amanda. Sabay na lang tayo bumalik doon. Nagkibit balikat ako. Eh di tara na. Wag mo nang isipin ang aswang-aswang na yan. Hindi na uso yan ngayon. Natatawa kong sambit ngunit sa dulo ng aking utak ay tila ba nagkaroon ng pangamba. Naalala ko kasi ang kakaibang pagpula ng mata ni Mia. Ganoon din si Amanda. Pati rin ang patiwarik kong refleksyon sa kanila. Ayoko namang isipin na aswang ang dalawang yun lalo na't ang aswang ay katang-isip at panakot lamang. Ngunit ano kaya ang ibig sabihin ni Amanda sa narinig kong sinabi niya sa aking kagabi? Tanghalian na nang mapagdesisyonan namin ni Fred na magtungo sa tindahan ni Amanda. Doon na rin namin balak kumain ng tanghalian, kaya naman nagluto kami ni Fred ng pagkain na madadala namin. Pagdating namin sa tindahan ay naabutan namin si Amanda na nagwawalis sa harap ng kanyang tindahan. Nang makita niya ako ay agad akong umukit ang ngiti sa kanyang labi. Saka kinindatan ako. Napangisi ako. Amanda, tanghali na pero nagwawalis ka pa? Sabi ko. Bumaba ang tingin ko sa kanyang kamay na hinawakan ng braso ko. Wala pa kasing bumibili. Ano pala ang dala nyo? Tukoy niya sa dala naming pagkain. Tanghalian natin. Luto mismo ni Anton para sa'yo, Amanda. Sabat ni Fred. Tumingin ako kay Amanda na may bahid ng gulat ngunit agad ding napalitan ng ngiti. Mabuti naman at naisipan mong ipagluto ako. Kagatlabing sabi niya habang hinahaplos ang aking braso. Hinapit ko palapit ang kanyang bewang. Siyempre naman, kaya pumunta na tayo sa loob at kumain na. Humiwalay sa akin si Amanda. Tara, saktong nagugutom na rin ako. Nauna na siyang pumasok sa bahay na konektado sa tindahan niya. Ano ba yung niluto mo? Masarap ba yan? Nakangiting sabi ni Amanda. Inabot sa kanya ni Fred ang pagkain na agad din namang nilagay sa baul. Napansin ko agad ang pagbusangot ng kanyang mukha nang makita ang pagkain. Hindi ka ba kumakain yan? Nagtataka kong tanong. Allergic kasi ako sa sibuyas. Nakangiting sabi niya. Ganun ba? Pwede mo namang alisin ang sibuyas eh. Sabi ko. Ayoko. Sa inyo na lang yan. Meron naman akong atay dyan. Nangunot ang aking noo. Ibig kong sabihin atay ng manok. Lulutuin ko na lang. Kung gusto niyong kumain, kumain na kayo. Pupunta lamang akong kusina. Tumingin ito kay Fred saka sa akin bago naglakad patungo sa kusina.
Napabusangot ang aking muka nang marinig ang tawa ni Fred. Ngayon ka na nga lang nagluto para sa babae, tinanggihan pa. In love ka na ba, pre? Bakit parang apektado ka sa pagtanggi niya sa ulam na niluto mo? Huwag ka ngang magsalita ng kung ano-ano at baka marinig pa niya. Baka mag-isip pa yun ng mga bagay na hindi naman totoo. Saka pakialam ko kung hindi niya kainin itong ulam na niluto ko. Para sa atin naman talaga to, hindi para sa kanya. Nakasimangot kong sabi. Natatawang tumango na lamang ang aking kaibigan. Tahimik na lamang kumain ngunit ilang minuto ang lumipas ay tumayo na ako. Saan ka pupunta? Sa kusina. Pupuntahan si Amanda. Sabi ko. Hindi ko na tinignan pa ang mapang-asar niyang ekspresyon at tinalikuran na lamang siya. Pagdating ko sa kusina ay napansin ko si Amanda na abala sa pagkain. Nakatalikod siya sa akin kaya naman hindi ko maaninag kung ano nga ba ang kinakain niya. Amanda, tanong ko. Halos mangilabot ako nang makalapit ako sa kanya. Nginunguya niya ang isang atay na hindi pa luto. Lumingon ito sa akin. Napaatras ako dahil sa kulay ng kanyang mata. Nanlaki ang aking mata at pakiramdam ko'y nanlamig sa aking nakita. Ngayon ka lang ba nakakita ng taong kumakain ng hilaw na atay? Pasensya na. Isa kasi ito sa tradisyon na kainin ng mga kalahi ko. Nakangiting sabi niya. Natulala ako sa kanya. Hindi ko maintindihan ang kanyang pinupunto. Tsaka sinong tao ang kakain ng hilaw na laman na loob ng hayop? Grabe naman yung reaksyon mo, Pogi. Nakangising sambit nito. Tumalikod ito sa akin sa naghugas ng kamay. Ibinalik niya rin ang atay sa loob ng rep. Kalimutan mo na lang na nakita mo ang bagay na yon. Natatawang sambit niya sa hinalikan ako sa pisngi. Tipid na lamang akong ngumiti kahit hindi pa rin mawala sa isipan ko ang aking nakita. Natahimik ako. At yun lamang ang iniisip habang kumakain kami. Pogi, iniisip mo pa rin ba yon? Tanong ni Amanda. Napakurap ako sa katumingin sa paligid. Nasaan na si Fred? Umalis na si Fred. May gagawin daw siya. Nagpaalam sa'yo pero hindi mo napansin. Ayos ka lang ba? Gumapang ang kamay ni Amanda sa aking hita sa kahinaplos ito. Napatingin ako sa kanya. Wala. May naisip lang ako patungkol sa... Napakagat ako sa aking labi. Hindi ko alam ang susunod na sasabihin. Sa nagpapadala sa akin ng sulat. Peke akong tumawa. Para kasing binabalaan ng buhay ko na parang papatayin ako. Napatango-tango ito sa kasumandal sa aking balikat. Naamoy ko agad ang mabango niyang buhok. Baka naman kasi may nagawa kang kasalanan. Wala naman akong naaalala. Hinawakan ni Amanda ang kamay ko. Hinayaan ko na lamang siya sa ginagawa niyang simpleng landi sa akin. Baka naman kasi babaero ka at ginagantihan ka lang ng taong sinaktan mo noon. Nangunot ang noo ko. Saan mo naman nakuha yan? Narinig ko lang. Totoo ba? Tinitigan ko ng mabuti si Amanda sa kaumiling. Hindi. Huwag kang maniniwala sa mga naririnig mo. Sinisiraan lang nila ako sa mga magagandang tulad mo. Mahina akong pinisilang kanyang pisngi. Ngumiti sa akin si Amanda. Ngunit napansin ko ang pagsama ng tingin niya sa akin. Binaliwala ko na lamang yon sa kadahilanang namamalikmata lamang ako. Pilit ko na rin kinalimutan ang nakita ko sa kusina. Ilang araw din akong laging nakatambay sa tindahan ni Amanda. Natutuwa ako sa paraan ng paglalandi niya at pakiramdam ko'y nai-enjoy ko ang larong sinimulan naming dalawa. Sa ngayon naghahanap na rin ako ng tsansa na iwan siya. Ngunit hindi ko maipaliwanag sa aking sarili
kung bakit sa tuwing iniisip ko na iiwan ko siya ay kumikirot ang aking dibdib. Bukod dito ay iba na rin ang sayang nararamdaman ko kay Amanda. Tila ba may kakaiba sa bawat haplos, ngiti at tingin na ginagawad niya sa akin. Sa mga gabing lumipas ay palala rin ng palala ang mga sulat na natatanggap ko galing kay Fred. Pilit ko lamang itong kinakalimutan ngunit tila unti-unti rin itong kinakain ng aking sistema. Anton? Napalingon ako kay Fred. Bumaba ang tingin ko sa nakarolyong sulat sa kanyang bulsa. Panibagong sulat na naman. Kahit ilang beses kong sabihan na wag nang tumanggap ng sulat ay patuloy pa rin si Fred sa pagbigay nito sa akin. Ano yan? Tanong ni Amanda. Hinihingal na huminto si Fred sa harapan ko. Saglit siyang tumingin sa akin saka kay Amanda at muling ibinaling ang tingin sa akin. Anton, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Sabihin mo na. Wika ko habang hinahaplos ang hita ni Amanda. Yung tayong dalawa lang. Seryosong sabi ni Fred. Nagkatinginan kami ni Amanda. Ngumuso sa akin si Amanda bago tumayo. Babalik na muna ako sa loob ng bahay. May gagawin din pala ako. Kapag may bumili, ikaw na muna ang magbenta. Bilin ni Amanda. Hinalikan niya pa ako sa pisngi bago ako kindatan at pumasok sa loob. Nakasimangot na tinignan ko si Fred. Ano na naman ba yan, Fred? Sulat na naman? Hindi ba sabi ko sa'yo? Layuan mo si Amanda. Bulong ngunit sapat na para marinig ko. Bakit? Nagtatakang tanong ko. Binigay niya sa akin ang sulat. Binuklat ko naman ito sa kabinasa. Nahuhulog ka na. Ramdam yun sa bawat tibok ng puso mo. Ngayon mararanasan mo ang hinagpis at sakit na naramdaman ng babaeng sinaktan mo. Naiinis na pinunit ko ang papel. Sino ba itong nagpapadala nito? Akala niya ba natatakot ako sa kanya? Natatawa kong sabi. Anton, layuan mo si Amanda. Siya ang nagpapadala ng mga sulat na yan. Mahinang bulong ulit niya. Nangunot ang noo ko sa katumayo. Hinila ko palabas ng tindahan si Fred saka naglakad ng hindi kalayuan. Anong pinagsasasabi mo? Huwag kang mambibintang bigla. Nakita ko siya, Anton. Kagabi, hinintay ko na may kumatok bandang 3:00 nang marinig ko ay agad kong sinilip sa bintana. Ang nakita ko ay si Amanda. Nakangiti siya at pula ang mata. Kinikilabutan ako. Baka isa siyang aswang? Pagtuloy ko sa sinabi niya. Hindi nagsalita si Fred ngunit tumango siya. Napahilamos ako sa mukha noong araw na nakita ko siyang kumakain ng atay ay nagkaroon na rin ako ng suspetsya. Ngunit bakit sa lahat, si Amanda pa? Kung totoo ngang siya ang nagpapadala, anong kasalanan ko sa kanya? Hindi ako naniniwala. Walang dahilan si Amanda para takutin ako. Paano kung aswang nga talaga siya, Anton? Ngayon sinasabi ko na, tapusin mo na kung anong meron sa inyo. Hindi ka maaaring tumagal pa sa pakikisama sa malanding tindera na aswang na yon. Napayukom ako ng aking kamao. Hindi mo kaya? Napatampal sa noo si Fred. Gusto mo na siya? Bakit siya pa? Anton naman. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita sa sarili kong mga mata. Babalik na ako, Fred. Akmang maglalakad na ako nang hawakan niya ang aking braso. Mamayang gabi, sa bahay ka matulog. Aniya, bago maglakad papalayo. Hindi ko na lamang masyadong inisip ang sinabi ni Fred. Nagtungo ako pabalik sa tindahan ngunit nakuha ang aking atensyon ng mahihinang boses na nanggagaling sa loob.
Dahil sa kuryosidad ay agad akong pumasok. Sa isang kwarto nang gagaling ang boses na tila ba nag-uorasyon. Dahan-dahan ang aking galaw habang sinisilip mula sa maliit na siwang ng pinto si Amanda. Nakaluhod ito habang may sinasabi na hindi ko maintindihan. Ilang minuto pa ay nasaksihan ko ang pagbabago ng anyo ni Amanda. Ang kanyang maamong muka ay napalitan ng mabangis at hindi kaaya-ayang itsura. Napatakip ako sa aking bibig upang pigilang sumigaw. Maya-maya rin ay lalong nanlaki ang aking mata nang makita ang itsura ni Mia. Ngayon ko na lang ulit na ibalik ang totoo kong itsura. Hindi ko akalain na para sa paghihiganting ito ay kailangan kong palitan ang itsura ko. Aniya, pakiramdam ko'y may sakit at takot na namuo sa aking dibdib. Naniniwala na ako kay Fred. Kahit hindi na ako matulog pa sa bahay niya. Si Mia at Amanda ay iisa. Siya rin ay aswang na pinaghihigantihan ako at marahil siya rin ang may pakana ng mga sulat. Nanumbalik sa isipan ko ang sinabi ni Mia noon. Babalikan niya ako at maghihiganti. Pagdating ng gabi ay agad akong nagtungo sa bahay ni Fred. Pilit ko ring nilayuan si Amanda dahil natatakot na ako sa presensya niya. Isa nga talaga siyang aswang. Pagtiwarik ang refleksyon natin sa mata ng nakasalamuha natin, ibig sabihin aswang ito. Basa ko sa libro na nakita ko sa cabinet ni Fred. Nais kong saktan ang sarili ko dahil sa aking katangahan. Maling babae ang pinili kong paglaruan at maling babae rin ang unti-unti kong nagugustuhan. Anton, sigurado ka na ba rito sa plano mo? Ani Fred. Tumingin ako sa kanya sa katumango. Ang plano na kung saan huhulihin si Amanda. Ihanda na lang natin ang ating mga panangga. Hindi tao ang ating kinakalaban, kundi isang aswang. Wika ko. Pero Anton, hindi ba't kailangan natin magpatulong? Hindi natin kakayanin ang lakas ni Mia o ni Amanda. Sambit niya. Naikwento ko na rin sa kanya ang nasaksihan ko kanina. Kapag nariyan na siya, ihanda mo agad ang asin. Sabi ko. Napatingin ako sa orasan. 11:00 pa lamang ng gabi. Habang inaalala ko ang mga nangyari ay napagtagpi-tagpi ko ito. Kaya pala agad akong nilandi ni Amanda dahil may paghihiganti pala siyang binabalak. 3:00 ng umaga nang magkatinginan kami ni Fred dahil sa isang katok. Pakiramdam ko'y lalabas ang aking puso mula sa ribcage nito. Kinuha ko agad ang baril saka pumesto sa gilid ng pinto. Tinignan ko naman si Fred na nasa harapan ng pintuan. Siya ang magbubukas nito. Pagbukas ng pinto ay nasilip ko mula sa bintana ang isang nakatalukbong na babae. Pula ang mata at nakalahad ang isang papel. Ibigay mo yan kay Anton. Aniya. Napatingin ako kay Fred nang nanigas siya sa pwesto niya. Nangunot ang aking noo at akmang lalabas na sana sa pwesto ko nang sumigaw si Fred. Baril! Agad akong lumapit kay Fred sa kabinarilang babae sa binti. Hawak siya sa kamay ni Fred. Natamaan natin siya! Masayang sambit ni Fred. Agad kong inalis ang pagkakatakip ng kanyang muka at hindi na ako nagulat pa nang makita ang itsura ni Mia na nakangisi. Nakakakilabot ngunit pinanatili kong malakas ang aking sarili. Napaatras kami ni Fred ng lumutang ito. Kasabay ng paglutang ay ang pagpapalit niya ng anyo. Akala niyo ba mapapatay niyo ko? Wala pa sa kalingkingan ng aking lakas ang lakas ninyo. Malalim ang boses na sabi ni Mia. Nakatutok lamang ang baril ko sa kanya. Anton, alam kong mahal mo na si Amanda.
Tumawa ng malakas si Mia. Sa kasamaang palad ay ako yon. Layuan mo na ako, Mia. Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa'yo. Tama na! Malakas kong sigaw. Pinaputukan ko ang baril, ngunit laking gulat ko nang tumawa lamang ito na tila ba hindi nasaktan. Hindi mo ako mapapatay. Malakas akong napadaing nang hampasin ako ni Mia ng kanyang kamay. Napahawak ako sa aking pisngi at napangiwi dahil sa hapdi. Hindi ka sana madadamay, Fred. Kaso pakialamera ka. Natatawang sabi ni Mia. Nanlamig ang aking katawan nang ilabas ni Mia ang kanyang matutulis na kuko. Maging si Fred ay namutla. Bago pa man siya maihampas ito kay Fred, ay agad kong kinuha ang baril. Saka binaril si Mia sa muka. Ang kanyang maamong muka na napalitan ng nakakatakot na muka. Umalis ka na, Fred. Wika ko. Babalik ako. Tatawag ako ng tulong. Sabi ni Fred, saka mabilis na tumakbo. Malakas akong napadaig nang hampasin akong muli ni Mia. Ang babaerong tulad mo ay hindi dapat nabubuhay. Wala akong ginawang masama sa'yo. Ang tanging ginawa ko lamang ay mahalin ka. Ngunit anong ginawa mo? Pinaglaruan mo ko, Anton. Patawarin mo ko, Mia. Pinagsisihan ko na ito. Malakas na tumawa si Mia. Wala na. Tapos na ang pasensya ko. Inubos mo na ngayon. Gaya ng pagbiyak mo ng puso ko ay bibiyakin ko rin ng kamay mo. Ngumisi ito. Malakas siyang tumawa. Akmang ipapaputok ko muli ang baril ng tumunog ito. Senyalis na wala ng bala. Napakagat na lamang ako sa labi. Labis na pinagsisihan ng mga pananakit na ginawa ko. Mamamatay ka na. Ipinikit ko ang aking mata. Hinihintay ang aking kamatayan ngunit narinig ko ang sigawan ng mga mamamayan. Nang imulat ko ang aking mata ay may bumabato kay Mia at may pari rin na sinasabuyan siya ng holy water. Malakas na tumawa si Mia. Akala niyo ba madadala niyo ko sa ganyan? Nagkakamali kayo. Malakas na tawa ni Mia. Napatingin ako sa isang rosaryo na hawak ng pari. Ang rosaryo! Malakas na sigaw ko. Agad din namang nakuha ni Fred ang ibig kong sabihin. At ibinato sa akin ang rosaryo na hawak ng pari. Agad akong tumayo sa kasinalo ito. Huminga ako ng malalim. Mia, Amanda, pagkakamali na nasaktan kita. Patawad. Sabi ko saka tumakbo palapit kay Mia. Agad akong tumalon sa kanyang likod saka isinabit ang rosaryo sa kanyang leeg. Ngunit malakas akong napasigaw nang maramdaman ng kanyang matutulis na kuko na bumabaon sa aking mga paa. Hindi kita mapapatawad, Anton, kailanman. Malakas na sabi ni Mia habang unti-unti siyang nagiging abo. Nanlaki naman ang aking mata habang tinitignan ng aking dalawang paa na nahiwalay ng tuluyan sa aking katawan. Anton! Tawag sa akin. Hindi ko na nakita kung sino yon, lalo na't tuluyan nang nagdilim ang aking paligid. Nagising akong nasa tabi si Fred. Agad kong napansin ang putol kong paa na nakabenda. Pasensya na't naputol ang iyong paa, Anton. Mabuting at nabuhay ka pa dahil sa dami ng dugo na nawala sa'yo. Tulala lamang akong nakatingin sa paa ko. Wala na ang paa ko. Hindi na ako makakalakad. Hindi ko na magagawa ang normal na ginagawa ng tao. Namalayan ko na lamang ang sarili na umiiyak dahil sa nangyari. Sinisisi ang sarili dahil kung siguro'y matino lamang akong lalaki at hindi babaero. Siguro'y maayos ang buhay ko at may paapa ko.
2 dekada na rin ang lumipas nang mangyari ang masalimuot na nakaraan. Ngayon namumuhay akong mag-isa sa bahay na tinitirahan ko magmula noon. Samantala, may asawa na si Fred at binibisita na lamang ako. Hindi ko na alam ang nais ko sa buhay. Tila ba naghihintay na lamang ako ng kamatayan. Ang tanging pinagsisihan ko ay ang pananakit ng ibang tao. Natutunan ko na sobrang bilis bumalik ng karma at mas malala pa ang balik ng karma sa ginawa ko. Yung tipong buong buhay ko ay nabago. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin ang kasalanan na hindi na mababago pa. Hindi rin sa pagmamayabang.